Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-14 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Okay, alam mo, sakay pa rin ako ng UNTV Radio Mobile Booth at naririto ngayon sa Balanga, Bataan. Ayan, dito sa Multipurpose Hall, Barangay Camacho, Balanga, Bataan. At dito isasagawa, maya-maya ng konti, ang medical, optical, dental at may kasama pang legal services. Ayun, good morning din sa iyo, Ani. At kanina nga, bagamat hindi mo naitatanong yung ating naging pagbiyahe sa kahabaan ng South Luzon Expressway mula dyan sa Calamba, Laguna hanggang dito sa atin sa studio ay maluwag yung ating naging pagbiyahe. Kaya nga nagpapaalala tayo sa ating mga motorista rin kapag maaga pa o madaling araw hanggang sa oras na ito, i-observe natin Ani, yung speed limit na ipinatutupad sa mga expressway para makaiwas pa rin sa mga aksidente. At syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Marie. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bumaba na sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co dahil sa problema nito sa kalusugan. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara kahapon, inanunsyo ang pagiging bakante ng kanyang posisyon at wala pang napag-uusapan na papalit dito. Samantala, inaasahan namang uusad na at mai-refer sa Office of the Speaker ang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sinabi naman ni Sec Gen na bet na yung tatlong impeachment complaint, in forms and substance, ay inaasahan natin within the week ay maipasa na ito kay Speaker para makagawa naman ng action na si Speaker. Ma-refer ito sa Committee on Justice para simulan na yung proseso ng impeachment. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng National Bureau of Investigation o NBI na natapos na ang kanilang investigasyon hinggil sa banta ng pagpatay ni Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, sa ngayon ay sinusuri pa ng prosekusyon ang mga ebidensyang isinumite sa NBI at saka palang malalaman kung sapat na ito para magsimula ng preliminary investigation. Matatandaan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na may nakausap na siya para patayin si Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Dumating si KOJC leader Apollo Kibuloy at ang kanyang mga co-accused sa Pasig Regional Trial Court upang dumalo sa pagdinig sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, naghain sila ng petisyon para makapagpiyansa si Kibuloy at giniit na hindi malakas ang ebidensya laban dito. Naghahanda naman ang private prosecutors na mga ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ng religious leader. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa Huwebes, January 16. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na may sabwatan sa loob mismo ng Philippine National Police o PNP matapos
masampahan ng kaso ang 30 pulis kabilang ang 2 general na sangkot sa umano'y pagtatanim ng ebidensya at iligal na pag-aresto sa isang drug raid noong 2022. Ayon sa CCTV footage, nailipat ang malaking bahagi ng droga sa iba't ibang sasakyan bago ang formal na deklarasyon ng operasyon. Dahil dito, magsasagawa sila ng malawakang investigasyon sa iba pang kaso ng iligal na droga mula noong 2016. This is my personal opinion that there appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Senator Sherwin Gatchalian ng masusing investigasyon sa posibleng pagkakasangkot ng mga bangko sa money laundering kaugnay ng iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Binatikos nito ang kabiguan ng mga bangko na i-flag ang 7 billion pesos na ginamit umano sa pagtatayo ng POGO Hub sa Banban. Balak ng senador na maghain ng resolusyon para sa investigasyon kasabay ng panawagan na tuluyang ipasara ang lahat ng POGO operations sa bansa dahil sa kaugnay nitong kriminalidad at paglabag sa batas. Hataw Balita ngayon. Dismayado ang Commission on Elections o COMELEC sa mataas na bilang ng mga lumalabag sa gun ban na nagsimula noong linggo kasabay ng election period kaugnay ng 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, 80 na violators na ang naitala mula noong January 12. Nababahala si Garcia sa patuloy na paglabag ng ilan sa kabila ng kanilang information drive at suspension ng mga lisensya ng baril. Babala ng COMELEC sa mga nahuhuling lumalabag ay maaari silang maharap sa 2 kaso, kabilang ang election offense at paglabag sa firearms law. Hataw Balita ngayon. Naghain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa iligal na presensya at aktibidad ng mga barko ng China sa exclusive economic zone at territorial sea ng bansa. Ito ay matapos na mamataan ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China na ilang milya lamang ang layo mula sa baybayin ng Zambales. Ayon sa National Maritime Council, nilalabag ng China ang Philippine Maritime Zones Act UNCLOS 1982 at ang 2016 arbitral ruling na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zones nito. Tiniyak din ng NMC ang pagpapaigting pa nila sa pagbabantay sa soberenya ng bansa at sa mga jurisdiksyon na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na mananatili ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Ayon kay Romualdez, hindi magbabago ang polisiya ng US patungkol sa Pilipinas, lalo na sa usaping Indo-Pacific at ugnayan sa China. Kumpiyansa din ito na hindi kasama ang Pilipinas sa mga bansang papatawan ng mataas na taripa sa pagbabago ng administrasyon sa Estados Unidos. Kasabay nito, pinayuhan ni Ambassador Romualdez sa mga undocumented Filipinos na ayusin ang legalidad ng kanilang pananatili sa Amerika upang di masama sa posibleng mass deportation. In my conversations with some of the people around President Trump, and as you know, I've been here since 2017. I presented my credentials to President Trump. So I know some of them who will be, or perhaps even rejoining the Trump administration on Trump 2. And they told me that the policies will most likely remain the same, specifically in the Indo-Pacific region and in to be even more precise, their policy towards China. They see China as there is a competition between the two of them, in of course in trade and now in the defense side of things. Hataw Balita ngayon. Plano ng Department of Agriculture na ibenta ang NFA rice sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang gawing mas abot kaya ang bigas at magbigay ng espasyo sa warehouses para sa bagong ani. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang bigas na nasa 2 buwang edad ay maaaring ibenta sa halagang 38 pesos kada kilo bago ito umabot sa aging category.
Magkakaroon ng pagpupulong ang DA at Metro Manila Council ngayong linggo upang ayusin ang plano bago ang panahon ng anihan ng palay ng mga magsasaka. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA na irekomenda ang pag-alis sa Executive Order 62 na nagbabawas ng taripa sa imported rice mula 35% patungong 15%. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kailangang ikonsidera ang epekto nito sa presyo ng bigas sa bansa. Dagdag pa niya, ang magiging rekomendasyon ng ahensya ay hindi lamang magmumula sa desisyon ng DA, kundi isasaalang-alang din ng iba pang economic managers. Depende dun sa mga pangyayari ngayon. Kasi nga, bumababa yung mga presyo, etc. There's a possibility na pwedeng i-recommend na ibalik sa 35. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at Department of Budget and Management o DBM na tiyaking maibigay agad ang mga kinakailangang suporta sa mga magsasaka para sa planting season. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng napapanahong budgetary support upang maiwasan ang pagkaantala sa produksyon ng agrikultura na mahalaga sa pagpapalakas ng rural economies. Ayon sa DA, ang 2024 ay naging hamon para sa mga magsasaka dahil sa El Nino, bagyo at iba pang sakuna na nagdulot ng 10 bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura. Hataw Balita ngayon. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon mula 5:35 ng hapon hanggang 6:41 ng gabi. Ayon sa PHIVOLCS, naglabas ang bulkan ng kulay abong usok na umabot sa 75 meters ang taas bago tangayin ng hanging pakanluran. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa bulkan na may banta ng biglaang pagsabog, pagdaloy ng lava at iba pang panganib tulad ng lahar kapag umulan ng malakas. Sa ikalawang sunod na linggo ay muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. At simula ngayong araw ng Martes, January 14, ay epektibo na ang dagdag singil sa langis. Sa advisory ng mga oil company na Chevron, Petron, Sea Oil at Shell, tataas ang presyo ng gasolina at kerosene ng 80 centavos kada litro at 90 centavos kada litro naman ang sa diesel. Epektibo ang taas presyo mamayang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na mag-uumpisa ng alas 4:01 ng hapon. Hataw Balita ngayon. Good news po sa ating mga kasambahay dahil inanunsyo ng Meralco ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Bababa po ng halos 22 centavos kada kilowatt-hour ang singil ng Power Distributor Company kaya magiging 11.7428 pesos kada kilowatt-hour ang rate nito mula sa 11 pesos o 11.9617 noong Disyembre. Ang pagbaba ay dulot ng mas mababang generation charges, partikular sa wholesale electricity spot market o WESM at independent power producers. For the month of January, gusto lang namin pong i-anunsyo sa ating mga customers na meron po tayong pagbaba na halos 22 centavos kada kilowatt hour. At ito ay hopefully magandang balita sa mga kababayan natin. Para sa 200 kilowatt hour user, ang net adjustment po ay reduction ng 44 pesos, 300 kilowatt hours 66 pesos, 400 kilowatt hours 89 pesos, at 500 kilowatt hour users nasa 112 pesos. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles na walang Pilipino ang kabilang sa mga nasawi sa Southern California wildfires, ngunit mahigit 150 ang humingi ng tulong sa konsulado. Ayon kay Consul General Adelio Angelito Cruz, karamihan sa mga apektado ay nananatili sa evacuation centers at binibigyan ng sapat na pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan.
Nilinaw din ni Cruz na limitado ang tulong ng gobyerno para sa mga naging US citizens, ngunit maraming Filipino-American organizations ang handang tumulong sa kanila. limang tao ang nahuli sa pagsisimula ng pagpapatupad ng gun ban ng COMELEC noong linggo, January 12. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Arestadong isang businessman sa Pombong, Bulacan matapos na mahulihan ng baril at 17 bala noong linggo sa pagsisimula ng election gun ban. Ayon kay Police Major Joseph Pungayaw, ang Chief of Police ng Pombong PNP, nasita ang suspect habang nakasakay sa motorsiklo sa checkpoint sa Pombong nitong linggo. Ng kanilang kapkapan, doon na nakita sa katawan nito ang nakasukbit na baril. Depensa sa kanila ng suspect, di nito alam na pinatutupad na pala ang COMELEC gun ban. Accordingly, sir, unang initial inquiry namin sa kanya, hindi niya po alam na election ban na po ngayon. Although, meron naman siyang mga pertinent documents, yun na lang po, natamaan siya ng election gun ban. Dahil linabag niya po yung ating Omnibus Election Code during election period, sir. Samantala, bukod sa nahuli sa Bulacan, may 24 pang individual na lumabag sa COMELEC gun ban sa Central Luzon. Nangunguna ang Nueva Ecija, 8, tig-6 sa Bataan at Pampanga, 3 sa Zambales at 2 sa Bulacan. Samantala, lahat naman ng nakumpiskang 25 baril sa gitnang Luzon ay ipresenta na rin ni Police Brigadier General Jean Espahardo, ang bagong Regional Director ng PNP Region 3. Ayon naman kay Attorney Mona Ann Compos, Bulacan Provincial Election Supervisor, para masabing legal ang isang baril na gagamitin ng isang individual, lalo na sa mga pampublikong lugar. Unang requirement ay magpakita ito ng Certificate of Exemption. Naayon po sa ating resolution on the gun ban prohibition, kahit po mayroong LTOC, may PTC, as long as wala pong certificate of exemption coming from the gun ban committee, yun po ay bawal po dalhin, bawal ilabas sa kanilang mga tahanan. Lahat ng mahuhuli ay maaaring magmulta at makulong ng hanggang 12 taon, depende sa kaso. Sa pagsisimula ng nationwide COMELEC gun ban sa buong Region 3, 2,438 police personnel ang nakadeploy sa 314 checkpoints sa Central Luzon. Magtatapos ang naturang gun ban sa huling linggo ng June 2025. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit 8 milyong halaga ng marijuana ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal drug search operation ng Santol Police La Union Provincial Drug Enforcement Unit, PIDEA, PIDEG at La Union Police kahapon, January 13, 2025 sa Barangay Ramot, Santol, La Union. Ito ay matapos makatanggap ng intel report ang Santol Police na may inabando ng sasakyan na may karga umano na illegal na droga. Sa isinagawang search and operation, nakita sa loob ng inabando ng sasakyan ang nasa 73 piraso ng elongated shape na mga pinatuyong fruiting top-dried marijuana. Nakabalot ito ng brown packaging tape at may timbang na 73 kilo. Nasa kustodiya na ng PIDEA Region 1 ang mga nakumpiskang marijuana. Hataw Balita ngayon. Nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga ang 19 na empleyado ng Negros Occidental Provincial Government. Ito'y matapos ang isinagawang mandatory drug testing sa 1,800 na mga empleyado noong December 17 hanggang 19, 2024. 3 sa mga ito ang permanent employees, 3 ang job orders habang 3 ang contractual at 6 ang guard. Isinailalim na sa confirmatory test ang mga permanent employees. Obligado rin silang sumailalim sa rehabilitation at posibleng mahaharap sa kasong grave misconduct. Habang tinanggal naman sa trabaho ang mga COS at JO workers. Hataw Balita ngayon.
Isinasa ilalim pa sa validation ng Office of the Civil Defense ang naitalang na sawi sa kasagsagan ng buhos ng ulan bunsod sa Shearline. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa ng balidasyon ng mga kawani ng Office of the Civil Defense o OCD Bicol sa nangyaring insidente ng pagkalunod sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan na dala ng shear line sa Bicol Region. Doon sa Irosin, sir, may nakarating sa amin, sir, na information na mayroon daw pong isang drowning incident involving a 53-year-old male. Sa ngayon, sir, yun, sir, yung hinihintay pa po namin details since under validation pa po ito, sir, ng members po ng management of the dead and the missing cluster. Kinilala ang biktima na si Florentino Bernardo, residente ng barangay Batang, Irosin, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, umalis ang biktima noong araw ng Biyernes, January 10 para puntahan ang alagang kalabaw para ilipat ito dahil sa malakas na buhos ng ulan. Dakong alas 8 ng umaga nitong January 11 natagpuan labi ng biktima sa sitio Manggahan, barangay Mangkawayan sa naturang bayan. Patay na rin nang matagpuan ang alaga nitong kalabaw. Ayon pa sa mga otoridad, posible umanong nalunod ang biktima bunsod ng malakas na agos ng tubig malapit sa kanilang lugar. Sine-check lang sana dun sa karating barangay kung ano ba yung status ng kanilang livestock around midnight ng January 9 hanggang January 10 ng madaling araw. Tapos nakuha daw, sir, and nakita ng mga residents approximately 8 a.m. daw po, sir, na wala na pong buhay yung lalaki po. Paalala ng OCD Bicol na laging makinig sa paalala ng mga nakakasakop na Disaster Risk Reduction and Management Office hinggil sa mga inilalabas na advisory sa sama ng panahon sa kanilang mga lugar. Sa lahat po ay meron po pong mga pinapalabas na advisory po ang Pag-asa. Mayroon niyo po itong i-check sa kanilang official Facebook page, and masumunod po tayo sa ating mga local DIRM offices kung ano po ang dapat nating gawin para ma-ensure na safe po tayong lahat. Samantala sa huling ulat naman ng OCD Bicol kahapon 4 p.m., isang 73 years old na lalaki ang dineklarang missing sa barangay Begonia sa bayan ng Viga sa isla ng Catanduanes. Tinangay na malakas na agos ng tubig ang biktima noong January 9. Patuloy naman ang ginagawang paghahanap ng mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa naturang biktima. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Makakasama naman natin ngayong araw si Honorable Rosario B. Talastas, Barangay Chairwoman ng Barangay Camacho. Dito po sa Balanga City, Bataan. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat. Maraming salamat. Kumusta po ang health services ng gobyerno dito sa inyong barangay? Okay po. Okay po ang mga services ng mga government po namin. Mayor, governor, congressman. Maraming salamat. Magandang balita yon. May sapat ba tayong gamot dun sa mga mga barangay, because ito talaga yung mga pangangailangan ng tao, lalong-lalo na po yung mga basic medicines. Opo, ang barangay health center namin, nandiyan po ang mga gamot at may doktor po kami na doon po mayroon po sa bayan na doon po bibigyan ng referral ang may mga karamdaman at doon po dadalhin sa doktor sa city. Okay, matanong ko naman kayo, Chairwoman. Itong medical, optical, dental, may kasama pang legal, na nandito ngayon sa mismong multi-purpose hall ng Barangay Camacho, Balanga, Bataan. Paano ba ito makakatulong dito po sa inyong mga constituents? Ako po, napakalaki pong tulong ang maibibigay po nila sa amin dahil sa legal, magbabayad ka sa private. Mayroon sila kung may mga problema, pwede na po nilang idulog na po dito. Sa dental naman po, ang dami-dami po namin problema sa may mga may masasakit daw ang mga ngipin nila. Kaya po, ang dami pong nagpapalista, kaya lang po medyo pay number at lang po ang hiningi. Kaya sabi ko, dagdagan po natin, dami-dami pong gusto magpabunot ng, ang mahal po kasi ng Opo, ay syempre, yung gagastusin ng mga constituents nyo, uunahin muna yung pangsikmura. Opo. Ayun naman sa mata.
Marami din po yung sa reading glass po, kailangan po nila. Tapos yung pong may mga nagluluha daw ang mata, may mga nararamdaman din po. Sabi ko, ayun doon, may mga doktor tayo. Pumunta kayo. Nung isang araw po, madami nagpapalista. Sabi ko, hindi. Lahat daw yan, magagampanan nila yung sa mata. Sabi ko Okay. po. Nagawin na ba dito yung UNTV po? Opo, noon pong nakaraang December, napakalaking tulong din po ang naibigay sa aking mga kabarangay. Nagbigay po sila ng mga food pack. Pero yung iba nga, humahabol. Syempre po naman, hindi naman daw po nila alam na ganun po pala kadami ang nangangailangan ng mga food pack ngayon. Kaya po, syempre, yun lang pong dala nila na ipamigay. Pero napakalaking tulong po noon. May paalmusal pa pong lugaw. Ay, saan pa? Di po ba? Napakagandang serbisyo po. Opo. Ayan. Ano po ang gusto niyong mensahe? Ito po ay pangkalahatan. Ito po ay programa ni Kuya Daniel Rason ng MCGI. At anong gusto niyong sabihin? Mensahe ninyo doon sa mga constituents nyo at ganun din dito sa UNTV sa pangkalahatan na naririto po ang medical, optical, dental at legal dito mismo sa inyong barangay. Sa aking po mga kabarangay, napakaswerte po natin, napakaswerte po ng Barangay Camacho, Balanga, Bataan. At tayo po ang napili na tayo po ang kanilang puntahan para ibigay ang mga serbisyo po nila sa ating mga kabarangay. Kaya po mga kabarangay, tulad po noong December na binigyan na po tayo ng food pack noon, malaking tulong. Ito na naman sila at serbisyo na naman po ang ibibigay sa ating barangay. Napakalaking pasalamat po kay Kuya Daniel Rason at talagang kami napili ang Barangay Camacho na ito po pagserbisyuhan kami. Okay, mga kasambahay, ang ating nakaugnay ngayong umaga ay walang iba kundi sa Honorable Rosario B. Talastas, ang barangay chairwoman po dito sa lugar ng Barangay Camacho, Balanga, Bataan. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Pwede po magpasalamat ulit kay Kuya Daniel Rason. Kuya Daniel, huwag kayo po magsasawa. Huwag po kayo magsasawa ng pagtulong po sa amin. Ito pong nagawa po ng inyong group na ito ay talagang sobra-sobra pong pasasalamat ang ibinibigay po. 10 ng aking pong mga konsihala, nandyan po lahat na nakasuporta po, mga barangay tanod po, nandyan po. Maraming salamat po sa inyo at sa inyo pong lahat ng mga bumubuo po ng MCGI. Maraming salamat po. Okay. Hindi lang isang pasalamat kay Kuya. Salamat sa Diyos po. Pinangalawan. Thank you. Salamat din po sa Diyos. Okay, Chairwoman, maraming salamat. Congratulations po. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang bagong guidelines para sa implementasyon ng first 1,000 days o F1KD ng Conditional Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng grant na mapabuti ang kalusugan ng mga buntis at mga batang may edad 0 hanggang 2 taon at maiwasan ang malnutrisyon at pagkakaroon ng stunting. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps F1KD ay makatatanggap ng buwanang 350 pesos health grant at kinakailangang sumunod sa mga kondisyon tulad ng pag-access sa prenatal services at mga postnatal visits. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Magandang umaga, amigo Ani. Umabot na sa 24 ang kumpirmadong nasawi sa sunog naman sa Los Angeles habang patuloy ang pagsisikap ng mga otoridad na makontrol ang malawakang pagkalat ng apoy. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. Good morning, Klein. Kumusta naman ang kalagayan dyan sa Los Angeles? Kumusta ang ating mga kababayan at ano ba ang latest na balita natin ngayon, Klein?
Mari, umabot na sa 24 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagaganap na wildfire sa Los Angeles. Ayon sa ulat ng County Department of Medical Examiner noong nitong linggong gabi, sa mga kaso ito, 10 lamang ang kumpirmadong labi ng tao habang patuloy ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Pinag-iibayo naman ng mga bumbero ang kanilang operasyon upang makontrol ang sunog sa kabila ng banta ng matinding hangin na posible magpalala sa sitwasyon. Ang Palisades Fire na tinaguri ang pinakamatinding wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles, sumiklab ito sa mahigit 23,000 acres ng lupa at tumubok ng maraming bahay, negosyo at mga makasaysayang lugar. Sa kabuuan, 6 na wildfire ang naitala mula noong Martes kung saan 3 ang nanatiling aktibo. Ang Palisades Fire na 13% pa lamang ang nakokontrol habang Eaton Fire ay nasa 27% at ang Hearst Fire naman ay nasa 89%. Patuloy na lumalakas ang Santa Ana wind sa Los Angeles at Ventura counties nitong linggo at inaasang lalakas pa ngayong Martes. Ayon kay Rich Thompson, meteorologist mula sa National Weather Service, posibleng umabot sa 35 hanggang 55 miles per hour o 56 hanggang 88 kilometers per hour ang mga bugso ng hangin. Nakataas na rin ang red flag warning sa buong lugar hanggang Miyerkules at nagbabala si Thompson na ang malakas na hangin, mababang humidity at tuyong mga halaman ay magpapalala sa mga kritikal na kondisyon ng apoy. Humiling naman ang karagdagang engines, fire crews, helicopters, bulldozers at water tenders si Nancy Ward, Direktor ng California Office of Emergency Services, bilang paghahanda sa parating na hangin. Balik sa iyo, Marie. Oo, Klein, alam mo, napakalaking balita niyan. Malayo man kami dito sa inyo, no? Dito kami sa Texas. Ilang araw din na lakbayin papunta sa inyo. Pero ang aming mga panalangin ay para sa inyo at sa ating mga kababayan dyan sa Los Angeles at patuloy nawa kayong ingatan. Salamat, Klein Singka mula sa Los Angeles, California, USA. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan naman ng mga leader ng iba't ibang bansa ang planong pagpapalawak ng teritoryo ni US President-elect Donald Trump. Kabilang ang posibleng pag-angkin ng Greenland, Panama Canal at Canada. Nagdulot ito ng mga tanong kung dapat bang seryosohin ang kanyang mga pahayag. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng pangamba sa mga lider ng ibang bansa, partikular sa Europa, ang ipinahayag ni incoming US President Donald Trump na pagpapalawak ng teritoryo ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ito ng pag-angkin sa Greenland, Panama Canal at Canada. Sa simula ay tinuturing itong di karaniwang proposisyon, ngunit nagsimula itong makakuha ng pansin habang inoorganisa ni Trump ang kanyang administrasyon at lumalala ang global instability na dulot ng Russia at China. Tinanggihan ng Denmark at Greenland ang idea ng annexation, ngunit bukas pa rin ang mga ito sa mas malawak na kooperasyon sa larangan ng seguridad. Samantala, matindi namang tumatanggi ang Panama at Canada sa anumang paglabag sa kanilang soberanya. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakipagpulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden upang talakayin ang pag-usad ng negosasyon ukol sa kasunduan para sa ceasefire at pagpapalaya ng hostages sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang progreso ng negosasyon at in-update si US President Joe Biden ukol sa misyon ng negotiating team sa Doha na layuning mapabilis ang pagpapalaya ng mga bihag. Pinuri ni Netanyahu ang kooperasyon ng Administrasyong Biden at ang papasok na Pangulo na si Donald Trump sa pagpapalakas ng misyon para sa hostages. Tinutukan ng kanilang pag-uusap ang mga negosasyon na ganap sa Doha, alinsunod sa alok na panukala ni Biden noong Mayo. Muling nanawagan si Biden para sa agarang ceasefire sa Gaza, pagpapalaya ng mga bihag at pagpapalakas ng humanitarian aid sa lugar. Nauna na ang tinanggihan ni na Finance Minister Bezalel Smotrich at National Security Minister Itamar Ben-Gvir ang panukala ni Biden na maglatag ng isang buo at kumpletong tigil putukan at nanawagan silang ipagpatuloy ang laban hanggang sa matalo ang Hamas at maibalik ang lahat ng bihag.
Ibinahagi rin ni Biden kay Netanyahu ang pagbabago sa sitwasyong pangrehiyon matapos ang ceasefire sa Lebanon noong nakaraang Nobyembre, pagbagsak ng rehimen ni dating Syrian President Bashar al-Assad at ang paghina ng posisyon ng Iran sa rehiyon. Samantala, nahaharap naman sa matinding hamon mula sa kasalukuyang administrasyon at ang papasok na administrasyon ng US upang makamit ang isang kasunduan ang magiging envoy ni Trump sa Middle East. Nais ni Mike Waltz, ang magiging National Security Advisor ni Trump, na makakita ng ilang uri ng kasunduan bago ang inaugurasyon dahil ayon kay Trump, may malalaking kahihinatnan sa Middle East kung hindi pa mapapalaya ang mga bihag sa oras na siya ay manumpa sa pwesto. Sinabi naman ng Administrasyong Biden na patuloy nilang pinagtutuunan ng pansin ang pagtiyak ng isang kasunduan ukol sa mga bihag bago umalis sa opisina ang Pangulo. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Iniulat ng US Department of Justice o DOJ na ang karahasan sa Tulsa noong 1921 ay isang planado at sistematikong atake laban sa mga Black Tulsans na pinangunahan ng puting mob na may suporta mula naman sa lokal na otoridad. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita Ngayon. Hello Charles, kumusta kayo dyan? Ano ba ang mga mahahalagang detalye mula sa isinasagawang pagsisiyasat ng probe team? Yes, Marie, ayon sa 126 na pahinang ulat ng Department of Justice, lumalabas na ang nangyaring massacre ay isang well-coordinated military-style attack na nasa 10,000 white Tulsans. Ang 2 araw na riot ay nagresulta sa pagkasawi ng nasa 300 Black Tulsans at pagkawasak ng tinaguriang Black Wall Street, kabilang ang kanilang mga ari-arian. Taliwa sa ulat noong 1921, ang trahedya ay hindi resulta ng kawalan ng kontrol. Ito'y bunsod ng racial discrimination at planadong pag-atake. Dagdag pa rito, nabigo ang mga biktima na makamit ang hustisya sa kabila ng kanilang mga legal na apela. Balik sa iyo, Marie. Oo, Charles, meron na bang kasunod na hakbang ang DOJ? Yes, Marie, dito na nagtatapos ang investigasyon ng DOJ at hindi na ito maaaring gumawa ng ano pang legal action para papanagutin ang mga salarin. At kinilala na lamang nila itong ng ahensya na bilang isang kakilakilabot na trahedya sa Greenwood, USA. Balik sa iyo, Marie. Oo, na sana hindi na maulit, Charles? Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Sa pangunguna ni Commissioner Ronnie Magsanok ay sinagawa ang pre-season ng UNTV Volleyball League Season 3 sa AFP Wellness Gym upang suriin ang kakayahan ng 8 koponan na sasali sa torneo. 3 bagong ahensya kabilang ang NHA, Home Masters, PhilHealth, Consulta, Health Insurers at NCMH Wellness Warriors ang sasali ngayong taon. Layunin ng UBL na itaguyod ang advokasya ng UNTV Sports and Charity sa pamamagitan ng mental health awareness at pagbibigay suporta sa mga benepisyaryo. Unang-una po, it's a pleasure and an honor na kami po ay napili na sumali po dito sa prestigious UNTV Cup. Ito po ay isang paraan po ng aming ospital ng National Center for Mental Health upang sa ganoon po ay mas lalo naming mapalawig po ang awareness po sa ating mental health. Alam naman po natin na itong mga nagdaang taon, especially nung nagkaroon po ng pandemic, tumaas po ang kaso ng ating pong mga mental health na problema. So ito po yung aming paraan upang malaman po ng ating publiko na available po ang serbisyo ng National Center for Mental Health sa lahat po ng mga tao. Hataw Balita Ngayon. Out, Ani. Okay, gusto kong i-shout out, ang dami kong listahan dito.
yung mga nanonood sa iba't ibang mga panig ng mundo. Magandang umaga po. Ayan, nakalimutan ko yung listahan nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pero sasamantalahin ko, may shout out na mga kasama ko dito. Diyosa, yung ating student reporter, ulitin natin. Si Brad Melanio. And of course, narito si Aljan, narito si Tracy, narito si Joss, and of course si Alex. At syempre ang ating pilot na si Bernie. At mga kasama natin, si Paraon, nariyan din si Eugene, and of course, Robert. Maraming salamat. At ganon din. Sadya dyan sa studio, si Rap Rap. And of course, si Adet. Kasama natin dyan, syempre, si Brad Chris. At sa ating mga kasama sa IT department. At mga kasambahay, gusto natin pasalamatan syempre ang sila Luel. At doon din Sherwin, doon sa ating amigo Sherwin, doon sa ating mga kababayan na laging nagpapasabi na bigla na nanonood kami ng Hataw Balita. Ayan, napakarami nilang amigo Sherwin. Basta sa pangkalahatan, ang aming pagbati at maraming salamat. Tuloy po ang inyong pagsubaybay dito po sa Hataw Balita. Nabanggit mo, Ani, yung mga kasama dyan at yung mga kasama rin natin dito sa studio. Ang kulang lang itong si Christian Lopez na lagi din natin kasama dito. At yung mga suki natin sa Nagcarlan Laguna, andyan si Louie Lepanya. Sa Cavite, andyan sila Michael Salazar, yung mga lagi nanonood sa atin. At sa Leyte, si Juanito Santiago. At ganun din, of course, yung aking kapatid, si Ate Lulu, nakikinig. At gusto ko lang din batiin, Ani, ng happy birthday ang aking nanay, si Nanay Cherry. Ayan. At shoutout po sa mga taga-subaybay sa buong mundo. At sa mga tagapakinig syempre ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mayroon pa akong pahabol. Syempre, ang MCGI Balanga chapter. Yan. Kung saan nandito kami ngayon. Amigo Sherwin, sorry, pahabol po yon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy at po yung namin nanay kayo. ni Diyosa, si Sis Joy. Baka meron pa. Ang daming shoutout, bukas na lang po. Bukas na lang. Okay, sige. At tayo po ay mag-aanyaya na. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI, day number 12 na po. Mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po ang iba pang news program ng UNTV, pati ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 140 talatang 13. Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Enero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Bentoy. Dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at
magandang umaga.